excited na si LeBron James at dito nga si D'Lo na makasama ang kanilang bagong player na si Spencer Dinwiddie. Nanalo nga ba ang Lakers sa kanya? So tapos na nga ang NBA trade deadline at ang inaakala ng lahat na walang gagawin ng Los Angeles Lakers, bigla ba tong humabol at nakisali nga dito sa buyout market para kunin dito si Spencer Dinwiddie dito para sa Purple and Gold. Ito ay matapos siyang i-waive ng Toronto Raptors para makatipid na rin sa kanyang expiring contract na $20 million this season. Dito na rin kasi yung mga dahilan na para maiwasan na rin yung mga taxes na babayaran nila. Dahil minsan na rin natin na pag-usapan dito sa channel na maaari nga ma-buyout dito si Spencer Dinwiddie ng Los Angeles Lakers. Nangyari na nga ito nitong nakarang araw. Actually, dalawang teams yung nagkaka-interest dito kay Spencer Dinwiddie. Bukod sa LA ay interesado din dito ang Dallas Mavericks. Pero mas nangibabaw nga ang Purple and Gold at pumirma na dito si Spencer Dinwiddie ng kontrata. Spotted din na mukhang masayang-masaya dito si Spencer Dinwiddie kasama si Rob Pelinka ng LA at dito nga si Coach Darvin Ham. Maski nga ang kanyang former teammate dito na si D'Lo ay excited na makita at makasama dito sa loob ng court si Spencer Dinwiddie. Ano-ano nga ba mga dapat nating i-expect dito kay Spencer Dinwiddie para dito sa Purple and Gold? Well, si Spencer ay nag-average ng 12.6 points, 3.3 rebounds, and 6 assists, shooting 39% from the field dito sa Brooklyn Nets. Ito sa mga naging free agent, sa tingin ko si Spencer Dinwiddie yung isa sa pinakamagandang isut dito para sa Los Angeles Lakers bilang isang backup point guard. Ang isa din kasi sa pinakamagandang nangyari dito ay hindi na kinakailangan pang bitawan ng Purple and Gold ang isa kila D'Lo o kaya dito kila Austin Reeves. Ganda rin kasi ang isa sa mga skills dito ni Spencer Dinwiddie bilang isang floor general dito para sa LA. Natawag din si Spencer Dinwiddie bilang isang modern combo guard na kung saan merong isang legit na threat off the ball. Kung saan nagkakaroon din siya ng mga spot up threes and magandang mga pick and roll. Sa pinakamagandang i-complement ngayon dito si Spencer Dinwiddie ay dito nga sa player na si Austin Reeves. Kung saan na overburdened na para dito sa LA lalo na kapag wala sila LeBron at Anthony Davis. Well, ano pa nga ba mga dapat i-improve dito ni Spencer Dinwiddie para sa LA? Isa sa mga kinakailangan niya pang tignan dito ay yung kanyang depensa. Actually, isa rin naman to sa mga common issues sa mga NBA players. Mas magiging maganda rin sana kung mas magiging engaged dito si Spencer Dinwiddie. Ayun din kasi sa nailabas na report dito ng Lakers Nation, isa rin ang depensa sa mga dapat pang i-improve dito ni Dinwiddie dito para sa LA. Well, overall, panalong-panalo dito ang Purple and Gold. Nating kakalimutan, isa si Spencer Dinwiddie sa mga tumulong dito kay Luka Doncic dito sa Dallas Mavericks. Isa rin to sa mga nagdala nitong nakaraang season dito para sa Brooklyn Nets. Despite sa sunod-sunod na pagkawala dito ng kanilang mga star players ay nagawa pa rin nilang makapasok dito sa playoffs. So ano masasabi nyo dito sa naging buyout ng Los Angeles Lakers? Panalo nga ba sila o dapat naghanap na lang sila ng another big man? Komento lamang inyong palagay. See you on the next one.